International Coastal Cleanup, patuloy ang pakikiisa ng DENR para sa pagpapabuti ng mga baybaying dagat at kalikasan. Ang buong detalye mula kay Daniza Lopez. Sa nalalapit na International Coastal Cleanup o ICC, muling makikiisa ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na gaganapin sa ika-16 ng Setyembre. Ang ICC na may temang Clean Seas for Healthy Fisheries ay ginaganap kada taon tuwing ika-3 ng Sabado ng Setyembre upang maglinis ng mga baybaying dagat. Ang tema naman sa National Capital Region o NCR ay pareho pa rin sa nakaraang taon na Trash-Free Manila Bay dahil sa patuloy na rehabilitasyon ng Manila Bay. Nang tanungin naman ang pagkakaiba ng ICC sa regular na isinasagawang cleanup drive, paliwanag ni Head of the Regional Strategic Communications and Initiatives Group of DNR-NCR, Arizol Abad, na naiiba ito dahil kinakailangan ng waste audit sa ICC. Ito ay isang paraan ng pagtatala ng uri ng mga basurang nakolekta gamit ang trash data form para isumite sa Ocean Conservancy na nagtaguyod ng ICC at isang non-environmental organization mula sa United States of America. Si Ocean Conservancy will finalize all the data and then ipapublish nila through their website. Pwede po itong kunin or tignan ng mga policymakers, yung mga organizations to check para magamit nila in terms of policy making, kung ano mang mga research studies. Noong nakaraang taon, ang mga pangunahing uri ng basura na naitala sa NCR ay ang tinatawag na tiny trash tulad ng plastic at foam. Pumangalawa naman ang sigarilyo at pangatlo ang mga plastic containers at take-out materials. Ang ICC ay isasagawa rin sa mga inland areas sa mga barangay kung saan naglabas na ng memorandum circular ang Department of the Interior and Local Government na dapat makiisa ang lahat ng mga barangay para rito. So kung ano yung existing water area or existing na daluyan na tubig na meron sila doon sa kanilang barangay, kailangan linisin nila iyon sa araw ng International Coastal Cleanup. Ayon naman kay Abad, may malaking tulong ang pakikiisa sa ICC upang ipabatid sa publiko ang kabuluhan nito. Bukod kasi ma'am dun sa participation and engagement na gusto nating makuha from the public, we want them to really raise the awareness pagdating sa problema sa basura. It might sound like cliche, pero yung action na kailangan nating ibigay to address yung problema, hindi pa rin siya ganun kalakas. Dagdag pa niya, ang patuloy na pagsasagawa nito ay hakbang para mahikayat ang mga mamamayan sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan sa kalikasan. Gaya na lamang ng sitwasyon sa Manila Bay kung saan isinaad ni Abad na sa patuloy na paghihikayat sa publiko at sa tulong na rin ng mga organisasyon at mga residente na bawasan na ang mga basura na dumadaloy at ang polusyon dito. Kasalukuyan namang puno na ang slot para sa mga voluntaryo sa gaganapin na ICC dahil sa limitadong bilang nito. Paliwanag ni Abad na dahil na rin ito sa banta ng COVID-19 at para hindi maging crowded ang lugar. Kaya't inaanyayahan ni Abad ang mga residente na magkaroon ng kanilang bersyon ng ICC sa kanilang lugar kung saan maaari nilang linisin ang waterways na kanilang makikita. May iniwan namang mensahe si Abad para sa publiko. Ang pangangalaga po ng likas yaman at ng kapaligiran ay hindi lamang po trabaho ng government or ng pamahalaan. It's a work na kailangan maging engage yung public. Hindi magiging matagumpay ang implementasyon ng programa kung wala pong suporta ng publiko. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos, kasama ng iba pang national government agencies, sinuportahan ng Department of Health o DOH ang paglulunsad ng Lab for All Caravan sa Ilocos Norte Centennial Arena sa Lawag City nitong kamakailan lang. Layunin ng inisyatibong ito na magpaabot ng libreng serbisyong pangkalusugan gaya ng pamamahagi ng libreng mga gamot at konsultasyon para sa ENT, pediatrics, surgery, vaccination, eye checkup, obstetrics, gynecology, ECG, X-ray at iba pa.
Sex tourism kung tawagin ang akto ng pagdalo ng mga dayuhan sa isang bansa upang makagawa ng sex crimes. Kung kaya't nagresponde ang Bureau of Immigration sa pagpasok ng mga ito sa iba't ibang immigration office ng Pilipinas. Narito si Jade Buhoy para sa buong detalye. Magmula katapusan ng Agosto hanggang sa unang linggo ng Setyembre, mayroong 5 sex offenders na pinagbawalan ng Philippine Immigration na makapasok sa Pilipinas. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang mga registered sex offenders ay namataan sa iba't ibang daungan ng bansa sa loob ng isang linggo. Simula noong ika-30 ng Agosto sa Davao International Airport na mataan ang Amerikanong dayuhan na si Neil David Lorsen, edad 55 taong gulang galing Singapore. Sa kasunod naman na araw ay ang British national na si Antonio Stephen Albert Costa, edad 55 na galing Dubai. Samantala, noong ika-4 ng Setyembre ay Amerikanong nagngangalang Venancio Vasquez, 57 taong gulang na galing sa South Korea. At sa parehong araw ay isa na namang Amerikano na si Troy Delbert Hook. Pagsapit naman ng ika-5 araw ng Setyembre ay ang pagdating ng Amerikanong si Kevin Chris mula Taipei. Ang mga nasabing katauhan ay mga registered sex offenders na nakatulan sa mga kasong ukol sa sex crimes. Dahil rito, pinahayag ni Tansinco ang planong paigtingin ang pagsugpo sa sex tourism matapos ang pagbubukas ng border ng bansa. Base na rin sa Philippine Immigration Act of 1940, ang sinumang nakagawa ng krimeng sangkot sa moral turpitude ay mahigpit na ipinagbabawal na makapasok sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Niyanig ng lindol na may lakas na magnitude 6.4 ang Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan. Ayon sa tala mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, tumama ang nasabing lindol nitong ika-12 ng Setyembre bandang alas 7. Ang mga ahensya at local government units ay nagsagawa na ng kaukulang assessment sa pinsalang natamo ng mga lugar na naapektuhan ng lindol. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, binuksan na sa publiko ang isa sa pinakamalaking Christmas park sa bansa, ang Lakeshore Christmas Park sa Pampanga, na dinarayo ng marami nating kababayan. Mula sa One Media Network Pampanga, tunghaya ng ulat ni Patricia Mamangon. Paskong Pasko na Pinkete Kim Pampanga. Formal neng binuklat king publiko in Candyland the theme ning Lakeshore Christmas Park. Kayag na ning selebrasyon ning 23rd anniversary ning Lakeshore Philippines. Maging sentro ning atensyon da rin kayanakan at maging ring pengari, ring miyayaluang karakter, kalupa ng JJ ning Cocomelon, Alice the Wonderland, Bumblebee, Green Soldier, at marakalpang aliwa, apeka antabayanan da ring bagets. Wow, magumpisa ta ng magpasaya na naman kareng pamilya, kareng mamasyal kining Kikatam Christmas Park. Today, September 8, happens to be also the birthday of Mama Mary and the anniversary of Lakeshore. So, tinawad min niya naman na maging opening na naning Christmas Park tamo. This year, in team na Candyland. So, dakal ko ba yung akit na naman kini. Of course, nandiyan pa rin yung ating rides, marching band, mga higantes on stilts, no? Detang dati tamo magmime. Po pang tintang live band every weekends, and also the food park na about 50 booths ang magtitinda ngayon. Perfect king Lakeshore Christmas Park, king banding na rin pamilya at may kakaluguran, lakwas kompleto yung tikaring rides, bazaar ang pong food booth. So aside po from the Christmas park and the usual activities, this year mas gagawa kami ng events such as concerts, bands, and then DJs also, so people can enjoy while they are here in our park.
And then mas marami tayong characters ngayon and marching bands that will be doing parades in our park during the weekend. May join niya naman king pamamuklat ng park is Santa Claus. In foreigner IT, first time mamisita king Lakeshore. It's lovely. I've seen the lights in San Fernando around Christmas time before because I've lived here for a few years, and I really like the decorations here. I really want to see it after the sun goes down. Meging makabaldugan niya pang lakwasing pamamuklat ng Christmas Park kayag naning school supplies distribution para kareng kaya naka na magaral kareng kasiping nga komunidad. Makabuklat siyang Lakeshore Christmas Park, Aldoldo, magumpisang alas 4 ninggat panapon hanggang 12 midnight. Ating entrance fee, 50 pesos, kalupaning dati. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Sa balitang sports, sa pag-usbong ng e-sports sa larangan ng palakasan, nais ng Dark League Studios na mas palakasin pa ang impluwensya nito sa bansa. Alamin ang buong impormasyon sa ulat ni Princess Castro. Patuloy ang paglikha ng mga bagong programa at posibleng karera sa esports ng Dark League Studios para mapalago ang larangang ito sa bansa. Ito ay matapos inanunsyo ng gaming company ang mga posibleng plano nito kamakailan lang sa Philippine Sports Writers Association o PSA Forum sa Rizal Memorial Sports Complex. Kaugnay nito ang paghikayat ng Dark League sa mga aspiring online gamers na sumuporta at makilahok sa mga programa na makatutulong hindi lang sa kanilang personal na pangangailangan kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng esports. Ayon kay AC Valdenor, CEO ng Dark League Studios, layon ng kumpanya na magbigay ng inspirasyon sa mga young gamers at platform upang ipakita ang kanilang kasanayan. Dagdag pa aniya malaki ang kontribusyon ng larangang ito sa bansa dahil ito na ang isa sa mga nagsisilbing bread and butter ng mga manlalaro upang tustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ng Dark League Studios ang PBA Esports sa pamamagitan ng member ball clubs at Estudyante Esports. Kaugnay nito ay ang pakikipagtulungan ng PBA Esports sa mga paaralan, kolehiyo at universidad sa bansa para sa partisipasyon sa National League at Southeast Asian League ng mga kabataang may aspirasyong maging prominent gamers sa hinaharap. Kabilang sa mga ipinopromote ng programa ay ang mga laro sa esports gaya ng Mobile Legends, Dota at Call of Duty. Samantala, magtutuloy ang PBA Esports sa ika-16 ng Setyembre kasunod ang Ultimate Battleground Championship sa ika-30 ng Oktubre. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pinakamahal na presyo ng bigas sa pamilihan pumalo sa 65 piso kada kilo. Pagbebenta ng ilegal na droga huli sa Parañaque City. Confidential funds at budget ng PCSO kwinestyon sa Kongreso. NEDA nananawagan sa mga bansa sa Middle East upang paunlarin ang mga infrastruktura sa Mindanao. 5 sex offenders hinarang sa immigration. Magnitude 6.4 na lindol tumama sa Cagayan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.